Okay, everyone, welcome again to our free training session on how to start a business. So, in this video, ang pag-usapan natin dito is yung step-by-step guide to starting a business. No? So, ano ba talaga yung kailangan mong gawin kung gusto mong magnegosyo? So, this training video will take you through the each of the steps at of course, this is just an overview of the things that you will need to do pag gusto mong magnegosyo. At least, when you have an overview, mas madali mo nang mapaplano yung mga kailangan mong gawin, yung mga to-do list mo na mas madaling magagawa. Kasama ko ngayon, of course, ang ating fellow mentor na si Romy. Hello, Romy. Say hello to our students. Hello. Ayan. Hello, Pete, and hello to everybody. Ayan. So, kasama natin si Romy, no? Magdi-discuss kami briefly on each of the steps na ipapakita ko sa inyo. Okay, so let's start. So, the first thing that you need to do if you want to start a business is actually to prepare your mindset. No? So, nagsisimula yan sa utak. You ask yourself, are you ready to be an entrepreneur? Pag sinabi mong, are you ready to be an entrepreneur, handa ka bang magtrabaho ng more than 8 hours a day, no? Karamihan kasi iniisip nila pag nagnenegosyo mas madali. Kaya gusto nila mag-resign sa trabaho, magnenegosyo na lang sila kasi akala nila mas madali 'yon, no? Actually hindi, mas mahirap. No? Tama ba, Romy? Yeah, dapat 24 hours kang active. Hindi naman laging gising, kundi lagi kang handa sa mga papasok na opportunities or mga problema. So, lagi mo siyang paghandaan. Oo. Tsaka, pag nagtatrabaho ka sa opisina, pagdating ng 5 o'clock, alam mo yun, pwede mo na hindi isipin yung trabaho mo, no? Pag weekend, pwede mo siyang hindi isipin. Pero pag nagnenegosyo ka, mas lagi mo siyang iniisip. Yun yung tendency nun, no? So, you have to prepare your mindset. Ang motivation mo dapat as an entrepreneur is to build something that will help others. Hindi not necessarily na gusto mong kumita ng pera. Kasi if money is your main motivation, it will not really help you through the challenges of being an entrepreneur. Okay, so nagsisimula lahat yan sa proper attitude, and proper mindset. So, that's the first step. So, what is the second step? Okay. So, nandun na tayo sa idea. So, come up with a business idea. Okay? So, when you have the proper mindset of an entrepreneur, kasama doon is yung pagiging open sa opportunities. No? So, hindi ka na lang basta-basta, alam mo yon, kuwari nag-opisina ka pa. Pagdating sa opisina, katapos mo sa opisina, uuwi ka, ang iniisip mo is ano bang papanoorin mo sa bahay, no? When you are looking for a business idea, meron kang mindset na nag-hunt ka, no? Nagdulo ka. So, yung commute mo from the office papunta sa bahay, tinitingnan mo na yung paligid mo, nag-iisip ka, ano bang magandang inegosyo ngayon, ganyan. Ikaw ba, Romy, ano bang isa sa mga tips mo para makaisip ng business idea? Normally, kung ano yung problema sa labas na maaari mo siyang isolve, na maaari kang makagawa ng produkto o idea, o business, na makakasolve dun sa mga things na yon. So, it's important na maging aware ka dun sa paligid mo. Hindi lang yung sa problema mo, kundi yung sa major problems sa mga small businesses. Tama, no? Tama yun, no? Actually, all successful businesses, kaya sila naging successful is because meron silang sinolve na problema. So, kung naghahanap ka ng business idea, maghanap ka ng problema na gusto mong solusyonan, gusto mong bigyan ng solusyon. Okay? So, that's a very simple tip sa inyo, no, when you're looking for a business idea. So, let's say na nakakita na kayo ng magandang business idea. Meron na kayong nakitang problema na gusto nyong isolve na sa tingin nyo kaya nyong bigyan ng solusyon. No? So, what's the next step? The next step is feasibility. So, evaluate the profitability of your business idea. Sa tingin nyo ba, kikita ba yung negosyo na yon? No?
kikita ba yung ah, business idea na yon, mayroon bang pera, no? To be really honest about it. So how do you come up with the feasibility, no? It's related to our next step, which is to do market research. Okay? So do surveys, do market research. Kasi minsan una-una yung problema na nakita nyo, yung pala ikaw lang yung may problema doon, no? Yung ibang tao hindi naman pala siya problema para sa kanila, or kung problema man sa kanila, hindi sila willing na gumastos para isolve yung problema na yon. Hindi naman pala siya ganun ka painful, no? Yung problem na yon para sa kanila. So you do market research. So paano mo gagawin yan? Magsisurvey ka, pwede mong tanongin yung, simulan mo sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, and then, pero mas maganda kung ang isi-survey mo yung mga target market mo, no? So, kung meron kang negosyo na para sa mga bata, edi, ang tanongin mo yung siguro yung mga anak ng mga kaibigan mo, alam mo yun, yung mga classmate ng anak mo, ayan. So, do market research. Sinasabi nila dito, do market validation, no? Romy, ano pang tip mo? Isa pang tip pag gusto nila mag-market research, bukod sa pagtatanong-tanong sa mga kakilala nila. Well, yung informations, nandyan na yan eh. Maghahanap ka lang. Halos ako base sa experience ko, kapag may problema ako or may hinahanap ako, i-google ko lang, then magbabasa ako ng magbabasa, then makikita ko, yun pala. So, nandyan na yung information na yan. Gagawin mo na lang. So, hindi na mahirap mag-research ngayon. Connect ka lang sa internet, then go to Google search or iba pang other search engine, then makakapag-research ka na yan. Yeah, tama, no? Actually, let us use the power of the internet, no? Most probably, yung kailangan mong information online. Kung hindi mo man mahanap online, kahit magtanong ka sa Facebook, no? I'm sure may mga industry experts na makakasagot sa iyo. Hanapin mo yung profile nila sa Twitter, sa Facebook, magtanong ka, no? Bukod sa, of course, maganda rin na lalabas ka ng bahay mo, pupunta ka sa library, attend ka ng seminars, alam mo yun, to do research. Maraming tinatamad gawin ito, no? Pero kasi, pag hindi mo siya ginawa, magiging sayang lahat ng effort mo in the end kung yung pala, pangit naman pala yung market na nakita. Yung business idea mo naman pala is hindi profitable. So, mas lalong sayang. So, yun yung isipin nyo. At least sa simula pa lang, malalaman nyo na kung mayroong pag-asang lumago yung negosyong balak ninyo. Okay? So, what is the next step? Model, no? Decide on your business model. Ang pinaka-definition nito is, ano ba yung structure ng business, no? Particularly, paano ako kikita dito sa negosyo na to? Yun yung business model. So, for example, simple lang yung yung magtatayo ka ng tindahan, no? Siyempre, ang business model mo doon is storefront na kikita ka from the sales of your product. Pero kasi may mga ibang mga businesses na medyo mas complicated, no? Pero let's say, yun na lang, na magbebenta ka. So, tatanungin mo yung sarili mo, ilang percent yung ipapatong mo dun sa ibebenta mong produkto. Tapos, yung mag-o-offer ka ba ng bulk? Sino ba yung customer mo? Ang bebentahan mo ba is yung mga gagamit ng produkto mo, or hindi, ang bebentahan mo is yung mga magdi-distribute lang ng produkto mo? Magiging distributor ka ba? Magiging retailer ka? So, yan yung business model. And there are a lot of types, no, of business model. So, hindi ko na i-discuss lahat yon ngayon dito, but you should know na once you have validated na mukhang kailangan kailangan ng market itong business idea ko, this will be profitable. You have to define how exactly will you make profit, no? Concrete steps. Okay? May gusto ka idagdag, Romy, sa business modeling? Yeah, bukod dun sa mga traditional stores, kung magtatayo sila ng mga e-commerce site, kung saan nagbebenta ka sa website,
maaaring tinatawag na B2B or business to business or B2C, business to consumer. So, kailangan ma-define mo kasi kung ano yung business model mo. Pwede ka ring pumunta sa subscription fee kung or pwede namang by commission basis ka sa sales ng bawat mga members mo. So, depende yun talaga yung Yeah. business model. Tama, no? Actually may mga businesses din na ang inisip nilang profit is from donations, no? Or from sponsors. Pwede rin 'yon, no? Depende kasi sa business idea mo. There are a lot of business ideas out there. Katulad ng 'di ba? Ano ba yung popular ngayon, mga crowdfunding websites, no? So, hindi sila nagbebenta, no? Nagpo-promote sila ng mga business ideas ng ibang tao, tapos ang kita nila is just a portion from the donations that other people have given, no? So you have to think about, no, the business model or paano ka ba kikita sa negosyo. Okay? So the next step is defining your vision. Okay? So, create your mission and vision statement. So, maraming nakokornihan dito sa step na to. Pero para sa akin kasi, importante to dahil unang-una, yung vision mo, yan yung yan yung pinaka-ultimate dream mo for the business. So, sa pagnenegosyo kasi, mahirap yan. Marami kang obstacles na dadaanan, marami kang challenges na kailangang isolve, no? And kung meron kang vision, pag nahihirapan ka na, iisipin mo lang yung vision mo, that will really help in giving you the motivation to continue, no? So you have to create the vision of your for your business. Ano ba yung gusto mo na mangyari sa negosyo mo in the future, in the next 5 years, 10 years, no? So para ma-inspire ka na magtrabaho. Okay? Yung mission naman is ano ba yung gusto mong makilala sa negosyo mo? Pag sinabi, sabi natin, KFC, alam natin na very famous yan for their fried chicken. So, parang pag sinabi na pag binanggit yung pangalan ng negosyo mo, ano yung gusto mo sasabihin ng tao? Yan yung masarap yung diyan, or yan yung maganda yung ganito nila, no? Yun. So, you have to create your mission and vision para meron kang goal that you are working for. Okay? Romy, may gusto ka dagdag? Mas maganda kung nag-start na sila ng kumpanya, i-print out nila yun either sa harap ng table desk nila or bago sila matulog, nakikita nila yung vision na yun. Oo, tama, no? Visualization, no? Oo. Para lagi kang nare-remind, no? Kung bakit ka ba nagnenegosyo, no? Tama yun, no? Print it out, tapos ilagay sa lugar na lagi mong nakikita. Wallpaper ng computer, di ba? O wallpaper ng cellphone nila. Yan. So, that's the step, no? 6th step. Ano yung 7th step? Yan, structure. So, medyo technical na, no? Ano ba yung business structure? Ito yung sino ba yung mga tao na kailangan mo sa negosyo para patakbuhin? Ano ba yung mga roles nitong mga tao na to? So, wag mong isipin na mag-isa ka lang muna. You try to plan na ano ba yung ideal business structure nung business. For example, so syempre, meron kang nag-aasikaso ng sales, tapos meron kang nag-aasikaso ng accounting, admin. So depende na kasi kung ano yung define mo na business idea, no. So bakit kailangan yung business structure? Kasi if you will discover later na we are actually preparing towards making a business plan. So but that's the later step, no. So ngayon isipin niyo lang, so ano ba tong negosyo na to? Kaya ko ba tong gawin as a single proprietorship, or ito bang business idea ko sa tingin ko kailangan ko ng mga kasama? So kailangan ko ba ng business partners? If yes, ilan? And ano dapat yung expertise ng mga business partners sa kukunin ko? Bala ko bang gawing corporation ito? If yes, sino yung bala kong maging incorporators? Diba? So kung yung business idea nyo is
nakuha nyo ng magkakaibigan kayo, tapos business idea nyo itong magkakaibigan. So, yun, importante na dito nyo na rin i-discuss. So, of course, the business structure will be partnership or corporation. So, dito nyo na rin isipin na, ano-ano ba yung mga magiging role natin, tapos, consequently, ilang percentage yung ibibigay natin sa isa't isa, no? So, doon sa previous training natin, it's not always equal sharing, no? So, especially pag yung isang tao mas marami siyang responsibilities kaysa doon sa iba, tama na mas marami siguro siya dapat na shares, no? Romy, may thoughts on the business structure? I'm sure na nare-remember nila yung second video natin when regards to foundation. So, this is structure is very important. Kasi nga, kung parehas lang kayo ng skill sets, parehas kayong developer or nag-iimbento na ng produkto, and then later on, you found out na wala palang kayang o marunong magbenta, then magiging problema to later on. Sayang lang lahat ng effort. Unless marami kayong pera para kumuha ng mga salesperson, which is hindi nga ganun sa simula. So, dapat na maayos nila yung structure na yon. Yeah, tama, no? So, kung mapapansin nyo, at up to this point, hindi pa talaga kayo nagsisimula magnegosyo. Pinaplano nyo siya, no? So, it's all on paper, which is what we really recommend. Planuhin nyo muna sa papel kasi magastos at sayang ang pera kung may naisip kayong idea tapos tatayo nyo na kagad without really planning, no? So, that is our next step. Writing your comprehensive business plan. So, yung iba kasi, tinatamad gumawa ng business plan. Para sa amin, napaka-importante kasi ang business plan, yan yung mapa nyo. So, yung roadmap nyo towards success in your business. Nakalagay, lahat ng previously na ginawa nyo, yun yung ilalagay nyo sa business plan ninyo. Nakalagay doon, sino-sino ba yung mga tao na magtatrabaho sa negosyo, ano yung role sila, ano yung structure, paano yung accounting niya, magkano yung produkto na ibebenta mo, or yung servisyo na ibebenta mo, ano yung feasibility, mga ilang based dun sa na-compute ninyo, sa mga gastos na ilalabas mo, ilang taon or ilang buwan bago mo mabawi yung capital mo. So, write your business plan. Hindi lang siya nakakatulong para malaman niyo yung mga gagawin ninyo, at saka para malaman niyo talaga kung possible ba na kumita yung negosyo niyo. But also, later on, kung mapapansin nyo, hindi pa tayo nag-uusap tungkol sa capital, no? Kasi yung business plan ninyo, pwede nyo yung gamitin para kumuha ng investors para sa negosyo ninyo. Tama ba, Romy? Yeah, tama, no? So, naalala ko nung many moons ago, so nung sumali kami sa business plan competition, I never thought na mananalo tapos first prize pa, no? So, fortunately, nakarating pa ng Amsterdam, Netherlands na walang gastos. Wow. Dahil nga dun sa paggawa ng business plan. So, tingnan nyo si Romy, no? Gumawa lang siya ng business plan, tapos nagkaroon ng business plan competition. Nagkaroon siya ng many opportunities to present yung business plan sa mga investors, no? At naitayo yung negosyo niya. Hindi siya naglabas ng pera, pero naglabas siya ng time and effort para i-research and isulat yung business plan niya. Okay, so, paano ba sumulat ang business plan? That's something that we will actually teach you in our formal course, no? So, which we will announce later. Okay? So, what's the next step after making your business plan? So, develop your business operation processes. So, ano ibig sabihin nito? So, meron na kayong business plan. So, it's now time to connect with your suppliers, alam mo yon. Tapos it's now time to lay the foundation sa mga potential first customers mo. Alam mo yan, ito na yung tipong
medyo sinasabi mo na sa mga kaibigan mo na, oy, magninegosyo ako, ito yung bibili ka pag nag-open ka, no? Tapos yung actually important dito is i-define mo na, okay, sino ba yung mga supplier ko? Yan. Tapos kakausapin mo na sila na if ever magkano ba yung ibibigay mo sa akin pag ganitong volume, etc. So, ito na yung mga ano ba yung mga processes na mangyayari dun sa pagpapatakbo mo ng negosyo. Including dito is, okay, so sino ba yung in charge sa admin? Paano yung proseso ng pagpa-file ng taxes? Alam mo yun, pag-aaralan mo na rin yun. Tapos, i-decide nyo na rin ng mga business partners mo kung meron man na sino mag-aasikaso nito, etc. etc. So, after you have defined yung system, ano to meron tong yung business operation process, meron niya sa business plan. At this point, inaano mo na siya, pina-fine tune mo, kumbaga, kasi you are ready to you are preparing to execute your business plan, no? So, mas pulido na pagpaplano ng sistema. Okay? So, pag nagawa mo na yan, yun nga, na-contact mo na yung mga suppliers, tapos nakapag-canvas ka na ng mga rate ng mga rental sa mga potential locations na kung saan mo itatayo yung negosyo mo, may estimate mo kung magkano yung capital na kailangan mo. Ang pagdating sa business capital, dalawa yan. Unang-una, yung startup capital, which is yun yung pera na kailangan mo para maitayo yung negosyo. The second part of the business capital, which a lot of people ignore, is yung operating expenses. Siyempre, yung first month of operating expenses, hindi ka pa naman talaga kikita dyan. So, at least, meron kang mga ilang buwan ba dapat, Romy, ang business capital for operating expenses? No, ang normally 1 year dapat, pero yung iba nagiging mas hindi conservative, ginagawa nilang 6 months. Oo. Para lalo silang magpursige kasi na by the 6 months dapat kumita na sila, hindi lang sila dapat break even. So kung sa first month pa lang naka-break even ka na, may potential yung business mo na yon, magaling ka, ibig sabihin. That's right. Pero dapat sa pagpaplan, maging conservative ng konti, 6 months pwede na rin. Okay, so for example, para matayo yung negosyo, kailangan mo ng 100,000, tapos according to your business plan, gagastos ka ng mga 20,000 a month, no, para patakbo yung negosyo. So, kung 20,000 a month times 6, 120, plus yung 100,000 na startup capital. So, dapat bago ka magsimula, meron kang 220,000, no? So, at least alam mo na matatayo mo yung negosyo, plus meron kang 6 months na buffer na doon ka magko-concentrate para itaas na itaas yung sales profit mo. Pero hindi ka nagwo-worry na after 1 month pa lang walang kang customer, mamumblema ka na, hindi. So you have 6 months, and I think 6 months to 1 year is a safe assumption, no? A safe estimate na dapat kumikita na yung negosyo mo after 6 months, at least break even, tapos after a year, meron ng profit, no? So, kung hindi, I think, then you have to reevaluate yung business mo na baka may mali, baka may kailangan i-adjust, or baka may hindi ka nakita sa market research mo, no? Na problem, no? So, things like that. Okay? So, what is next step? So, of course, alam mo na yung kailangan mong kapital. Kailangan mo na ngayong hanapin yung kapital na yon. So, a lot of people, when they start a business, ang una nilang iniisip is yung kapital. Ang una nilang hinahanap is yung kapital. Sa amin, it comes much later. No? Pang step 11 nga siya. So, come up with the money to start your business. Bakit? Kasi, kung hindi mo alam exactly kung magkano yung kailangan mong kailangan mong pera para sa negosyo, mahirapan kang itayo at saka palaguin yung business mo, no? So, kaya we all took the necessary steps
para malaman kung ilan talaga, magkano talaga, no? Kasi mahirap yung magtatayo ka ng negosyo tapos kulang pala yung pera mo. Tapos, syempre, on the other side, mahirap din na magtatayo ka ng negosyo, naghihintay ka ng makaipon ng malaking pera para makapagnegosyo. Eh, yung pala yung balak mong negosyo, maliit lang pala yung kailangan niyang kapital. So, sayang yung oras na hinihintay mo na makakuha ng malaking pera. Yung pala, kayang-kaya naman palang itayo yung negosyo mo ng napakaliit na kapital lang, no? So, Romy, paano ka ba nagre-raise ng kapital sa mga negosyo mo? Depende kasi kung anong klaseng negosyo din eh. Marami tayong may bibigay na input sa kanila pag pumasok na sila sa atin, na maging student natin. Maraming avenues tayong may recommend sa kanila. Tama, no? Actually, ako sa akin, usually talaga hanap ako ng investor, no? So, that's also one of the things that we will teach them in our formal course, how to pitch sa investors, no? Paano ba kausapin ng investors, ano ba yung hinahanap ng mga investors para magbigay ng seed money sa inyo. But also, syempre, possible naman yan na ipunin mo on your own yung kailangan mong kapital, no? Ang maganda nga dito is hindi ka nag-iipon lang na hindi mo alam kung kailan ka magsa-start magnegosyo. At least, alam mo exactly kung magkano kailangan mo. Pag nakita mo yung savings mo na equal na doon sa kailangan mong negosyo, edi, ano na, okay na. It's now time for you to really start your business. So, depende na ngayon no, kung anong type of business yung balak ninyo. Kung traditional business yan, the next step is to find the right location. Okay? So, if you are trying to put up an e-commerce business, ang equivalent yan is i-register nyo na yung domain name na gusto niyo, no? Or ipa-trademark nyo na yung brand name na gusto nyong gamitin. Okay? So, of course, you have to find the location na nandun yung target market nyo or accessible siya sa target market. Okay? Pagdating naman sa domain name or business name, syempre dapat yung madaling tandaan at madaling maaalala ng target ng customers nyo na target market yung hindi nakakalito i-type sa browser. Okay? So, step number 13. Yan. Legal. Ano ibig sabihin yan? You have to now register your business. So, you have your business name, you have your address, you have your incorporators and everything else, no? So, it's time to register your business. So, medyo, unfortunately, sa Pilipinas, medyo maraming steps na kailangan mong gawin, no? It will take you around 2 weeks to a month para makapagtayo ng negosyo, no? Or makapag-register ng negosyo ninyo, no? So, it all starts from the barangay hall actually up until sa BIR, no? So, ikaw ba, Romy, ano ba yung pinakamahirap sa legalization, no? Sa registration ng business? Ano yung pinakamahirap na step para sa iyo? Pag hindi ka marunong mag-fill up ng form. Oo. Oo. Kasi pag sinadmit mo yon, let's say sa SEC, no, sa SEC natin, incorporations, pag may mali yon, pabalik-balik ka. Tapos, lalong tumatagal yung proseso. Sa iba naman, madali naman eh. Barangay permit, so madali na yan eh. Mayor's permit, marami lang gastusin. So, dapat included pala yun sa business plan, no? Sa pag-raise ng capital. Kasi baka doon lang sa operating capital lang sila nag-concentrate eh. Yung marami rin gagastusin. Although, mapapaliit mo yung capital involvement mo kapag nalaman mo yung mga sikreto niyan eh. So mukhang maraming sikreto si Romy na i-share sa atin, no? So, yeah, I would agree, no? Yun yung nakakainis. Pag mali yung form, sasabihin, pipila ka na matagal. Pagdating sa dulo, sasabihin sa'yo, ay mali, tapos next. So, ang gagawin mo, aayusin mo yung form, tapos pipila ka ulit. Or most probably, kung pumila ka na ng mga 2 oras, tatamarin ka na, ay bukas na lang ito, no? So, sayang yung oras pag hindi mo alam yung proper way of
filling up the forms or kulang yung mga requirements mo na kailangan i-submit, no? So, you have to really plan and know the necessary steps when you are registering your business, no? Ito, corporation to, syempre iba yung steps pag single proprietorship, no? Sa DTI ka instead of sa SEC and so on and so forth. Okay? So, once that is all done, nandun ka na sa final step in starting a business, which is launch. So, ito na yung grand opening mo, no? Or sabi natin soft opening. So, it's now time to launch your business. But of course, hindi dyan nagtatapos yung inyong mga kailangan gawin. So, what you have just learned is yung pa lang, pre-launch steps, no? So, from preparing your mindset up until really cutting the ribbon of your on your opening, no? Opening day. So, yun yung mga kailangan yung gawin. Okay, so, let's make a summary, no? So, these are the 14 steps to starting a business. So, of course, it starts with the mindset, and then coming up with a business idea, studying the business idea if it is feasible and profitable. So, you do that by conducting market research, then coming up with your business model, and defining your vision and mission for the business. You have to decide on the business structure, and then write your business plan, and then you have to create the business systems and the processes na tatakbo sa negosyo nyo para mas madali nyong ma-estimate yung kailangan yung kapital for the business. Once you know the business, the capital that you need, and you have written a comprehensive business plan, it's now time to raise the capital. So you can raise it on your own, or you can find an investor, or you can find a partner. Okay? So once you have the money, so you can now find a location kasi may pan-down payment ka na sa sa deposit and advance ng lugar na gusto mong kunin. And once you have the location, you can now file for business registration. So once all the legalities is done, it's now time to actually open the business. Okay? So those are the 14 steps to starting a business. Romy, may gusto ka bang idagdag dun sa ating steps? Almost covered naman, no? So, emphasize lang siguro yung number 1. Kaya siguro number 1 yan kasi napaka-importante yan. So, karamihan kasi ng mga hate nila yung mga boss nila sa mga office. Gusto na kagad magnegosyo. Hindi ganun yun eh. So, dapat prepared ka eh. Dapat maayos na yung mindset mo kung bakit ka mag-business. Hindi yung dahil ayaw mo ng traffic, ayaw mo LRT o MRT, gusto mo na mag-business. Tatayo na lang ako ng business kasi ganito nga. Sobrang traffic. So, hindi ganun yon. Tama, oo. Kung galit ka sa boss mo sa opisina, mas maiinis ka pag nagnegosyo kasi hindi lang isa ang boss mo, no? Lahat ng customer mo, boss mo. So, you have to prepare your mindset, no? Karamihan kasi nang nakikita ko, they all start with number 2, no? Business idea. Tapos after ng business idea, capital kaagad, number 10. So, hindi do not take the time to do feasibility research and business planning. Capital. Tapos once makuha yung capital, nasa location na kaagad, no? O, yung legalities as launch. So, masyado sila nagmamadali. Para sa akin kasi, yung pera na yan, lalo na kung ikaw lang yung pa-fund ng negosyo mo, sayang yung pinaghirapan mo kung mag-fail lang din in the end, no? So, mas maganda na mas organized, mas planado yung negosyo mo. Okay? So, that ends our free video training for today, no? And please check your email in the next few days kasi we will be sending you out a formal invitation dun sa ating exclusive business training. So, lahat ng natutunan nyo for the past 3 training videos, we will discuss all of that more in detail. So, excited kami ni Romy na bigyan kayo ng talagang
very concrete, alam mo yun, very detailed na mentorship and training on how to start a business sa Business Academy PH, no? So, hindi ito katulad ng mga ibang mga business training na lahat nakakonsentrate sa mindset, no? Meron talagang bibigyan namin kayo ng mga insider tips, no? Lalo na si Romy, marami talagang alam yan sa pagdating sa mga pasikot-sikot ng pagninegosyo. Okay? So, I hope you watch out for that invitation, no, to join our formal training. So, we are all me and Romy are excited to teach you, no, as because one of our vision is to help Filipinos to become more entrepreneurial, no? Lagi namin napag-uusapan ni Romy na ang dami-dami diyan na sinasabi na gusto nilang magnegosyo pero meron silang meron silang challenge na okay, gusto ko magnegosyo pero saan ko ba sisimulan? So, ito yung program na talagang inisip namin na ito talaga yung concrete na step-by-step guide para makapagsimula ka ng negosyo based from both our experience and from the lessons that we have learned from other mentors and from other entrepreneurs. Okay? So, Romy, anything that you would like to add? Yeah, it would be interesting na makasama natin sila sa live webinar natin para malaman nila yung mga tricks, mga do's and don'ts, no? Para mas mapabilis yung pag-asenso nila. May mga kilala ko na simula pa noon nasa online forum na, business forum, salita ng salita about business, and then pag tinanong mo hanggang ngayon, after several years, hindi pa rin siya nag-jump. So still, 8 to 5 guy pa rin siya. So hindi ko maintindihan kung bakit, kung ano pumipigil sa kanya. So maraming ganyan. So yun nga yung gusto nating isolve, na kung meron man silang alinlangan sa pagpasok sa business, kung ano yung kinatatakot nila, yun ang gusto nating i-address para makapag-start sila ng tamang pag-business. Tama. Okay. So, once again, thank you for attending this free training, business training. So, we hope to see you again very soon sa ating live session. So, itong mga free training natin, mga recorded session lang. Sa formal training natin, live to, no? So, pwede tayong mag-interact, pwede kayong mag-ask ng questions ng live. Okay? So, thank you once again. Magandang araw sa inyo. And hope to see you soon again. Okay? So, Romy? Yeah, bye everyone. Bye.